Marami pa nga nagme-message at nagtatanong paano nga yung pag-harvest natin ng grindleworm at paano yung mga diskarte natin ginagawa. Bali meron nga ako ditong 3 tab mga par at salit-salitan nga yung pag-harvest ko dyan mga par. At nakikita nyo naman mga par kung gaano karami yung grindleworm sa isang tab, kaya okay na sa akin yung 1 tab daily. Kukuhain nga lang natin yan mga par isa-isa yung mga screen na mayroong mga grindleworm at ibababad nga lang natin yan sa tubig na malinis. At pagbabad nga natin yan mga par, kusa na nga yan magbibitawan. Pagkatapos naman ibabalik lang natin ulit yung screen mga par, tapos bibigyan natin ulit sila ng pagkain. Isang dog food na nga lang yung nilalagay ko mga par kada screen, dahil kapag sobrang dami nga yung paglalagay natin ng pagkain mga par, mabilis nga dumumi yung kokopit tapos nagko-collapse yung culture natin mga par. Pero meron akong papakita sa inyo mga par sa next video natin na hindi na tayo gagamit ng kokopit sa ating culture. Mas mapapanatili natin yung colony ng culture mga par at mas malinis pa yung pag-harvest. Pagkatapos naman mga par, gagamit lang tayo ng dropper para mahigop natin yung grindleworm at dahan-dahan lang para hindi masama yung mga dumi-dumi. At saka natin isasalin yan mga par sa isa pang lalagyan. Sa isang tab lang yan mga par. Paano pag marami pa kayong tab na pinag-harvestan? Baka mapuno niyo yung baso. Tapos ito yung pinagkuhaan natin na yun, natira na lang yung mga dumi. Tapos may mga tira-tira pa konting grindleworm pero hindi na natin kukunin niya kasi mahirap nang mahigop kasi sumasama na yung dumi. Okay na din naman niya kasi marami na tayong na-harvest kaya tatapon na lang natin to. Tapos ito mga par, lalagyan natin yan ng methylene blue para mas luminis pa mga par, para matanggal yung mga bakterya at saka mga fungus. Bawasan lang natin yung tubig. Ay mga paro, dami. Diba? Dami niyan mga par, libo-libo na yan. Diba saglit lang natin na harvest. Pwede natin ito lagyan ng banlawan ulit ng tubig. Banlawan muna natin ng tubig mga para. Ayun mga par, nilagyan ko lang siya ulit ng tubig. Tapos pwede natin yan lagyan ng methylene blue mga par. Ito methylene blue. Patakan lang natin kahit ng isang patak lang. Isang patak lang. Yan, ganyan. Okay na yan par. Tapos i-tornado natin mga par, ganyan. Banlawan lang natin. Para safe na safe sa PC natin mga par. Hindi magkasakit yung isda natin sa dumi. Okay na yan mga par. Antayin lang natin bumaba yung mga grindleworm sa ilalim. Tapos bawasan natin siya ulit ng tubig. Buhos na lang natin dito sa pinagkuhaan natin marumi. Yan, bababain mga par. Tornado na yun. May konting dumi pa pero kukunti na lang talaga. Hindi naman na yan ang kakainin ng PC natin. Safe naman yan. Alam naman nila na hindi rin pagkain yan eh. Ay mga par, tatapon lang natin yung konting tubig. Para yung makukuha lang natin yung grindleworm. Ayan. Mga paro, dami. Diba? Kasi yan, pwede na natin ipakain yan mga par sa ating mga PC. Tapos naglagay lang ako ng kainan para hindi masyadong makalat sa buong tank. Kabilang aquarium natin mga fry din to mga par. Mga pinapalaki din natin to. Bagong drop to, yung mga bagong drop natin mga par. Dami rin yan. Para mabilis sila maglaki yan. Ibubos feeding lang natin sila. Pinapakain ko sila palagi ng max growth tsaka yan, grindleworm. Artesunate ko silang pinapakain. Tapos bigyan na lang din natin tong ibang mga isda natin. Dito wala na akong kainan kasi malalaki na din naman na to. Tapos nauubos na rin nila yan. Ayun. Gusto nila yan mga paro.
Ito yung mga breeder natin. Ayan, ganyan lang kasimple mga par. Diba sobrang dali lang mag-harvest ng grindle worm.